Ang katanungan dito, mga kapatid sa panampalatayang Islam, saan ba napupunta o pumupunta ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos na siya ay bawian ng buhay, pagkatapos na siya ay salubungin ng anghel ng kamatayan? Saan dadalhin ang kaluluwa ng tao bago pa sumapit ang araw ng paghuhukom? Saan ang mga kaluluwa mananatili bago pa man ang pagsapit ng araw ng paghuhukom? Merong termino na dapat tayong malaman bilang mga nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam bilang mga mananampalataya sa pangkalahatan. Ang katawagan o termino na tinatawag sa panahon pagkatapos ng kamatayan at saka ng araw ng paghuhukom, ito ay tinatawag sa banal na Quran o sa wikang Arabic na barzakh. Ang barzakh, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng barzakh, literal meaning o lexical meaning, ito ay ang nagsisilbing harang sa pagitan ng dalawang bagay, upang sa ganun ay hindi magkahalo sa isa't isa ang dalawang bagay na ito. Ito ang barzakh. Sa literal na pagpapakahulugan na ito ay ang harang. Ito ay katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Rahman, Ba'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ito ay tumutukoy sa dalawang dagat, dalawang tubig, dalawang dagat na hindi pwedeng magkahalo ang isa't isa sa kanila. Sila ay nagsasalubungan, pero hindi pwedeng pumunta ang isa sa kabila at ang kabila doon sa tinatawag na kabila. Sa kadahilanan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Sa kadahilanan, sa pagitan nilang dalawa ay merong barzakh. So merong harang na invisible, na hindi nakikita ng ating mga mata, ng naked eye, hindi nakikita. So invisible siya. Ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung ano ang hitsura at kung ano ang forma ng harang na ito sa pagitan ng dalawang dagat. Sa pagitan nilang dalawa ng dagat ay mayroong barzakh, mayroong tinatawag na harang ikam. Sa pagitan nilang dalawa at sila hindi nag-transgress sa bawat isa, hindi sila lumagpas ang isa sa tinatawag na isa pa. Kaya't alimbawa, ang dagat na ito sa kabila ay ang mayroong isda at hindi pumunta doon, pwedeng pumunta yung isda doon sa kabila at gayon din ang kabila. Bagkus ito ay babalik sa kadahilanan mayroong harang sa pagitan nila na hindi natin nakikita. Sa madaling salita, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang barzakh, ang ibig sabihin nito ayon sa literal na pagpapakahulugan ay ang harang. Ganun din sa Islamikong pagpapakahulugan na may kinalaman sa panahon sa pagitan ng kamatayan at saka ng araw ng paghuhukom. Ang tawag dito ay Yawmul Barzakh. Ang barzakh ayon sa definition ng ating mga scholar, it is the lifespan between the death and the day of judgment. Ito ang buhay, ika nga. Ito yung limitadong panahon sa pagitan pagkatapos ng kamatayan at saka ng araw ng pagbabangon na muli. So ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya o maging mga hindi mananampalataya, sila, ang mga kaluluwa na ito, ay mapupunta sa lugar ng barzakh, sa mundo ng barzakh, sa panahon ng barzakh, bago pa magaganap ang araw ng pagbabangon na muli. Ang kanilang buhay doon ay nasa panahon ng barzakhiyah, panahon ng tinatawag ng barzakhiyah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan sinabi niya, hatta idha jaa ahaduhumul maut. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Hanggang sa dumating ang isa sa kanila, hanggang sa dumating sa isa sa kanila ang kamatayan. At pagkatapos sa dumating ang isa sa kanila ang kamatayan, sasabihin niya, rabbirji'un, Panginoon ko, ibalik mo ako, ibalik mo ang aking buhay sa ibabaw ng daigdig upang ako ay mamuhay na mag-uli. Ako ay mamuhay na muli. Mamuhay muli. Ito ay request ng isang hindi mananampalataya pagkatapos sa dumating sa kanya at sasalubungin siya ng kanyang kamatayan.
At ang sabi niya, la'alli a'malu saliha. Okay? La'alli a'malu saliha fima taraktu. Upang sa ganun ay gumawa ako, para gumawa ako ng mabuting gawain. Para ituwid ko ang aking buhay, para ako ay susunod na sa iyong kautusan at maniniwala na ako sa iyo sa anumang aking naiwan. Kalla, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Kalla, sabi niya, no way, kailanman. Ito ay isang tinatawag na taubikh, ika nga, sabi natin ay pagbubulyaw sa isang tao, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito ay pagtanggi. Kalla, tinanggihan, kailanman ay hindi mangyayari yan. Innaha kalimatun, tunay na ito ay kalima, ito ay salita o sinasabi lamang na nagsasabi nito, nang nagnanais nito, na nangangarap nito, at yan ay walang iba kundi ang mga masasamang tao at ang mga walang pananampalataya. Wa min waraihim, at saka sa kanilang likuran, ika nga, barzakhun, ay tinatawag na barzakh. Ito ay tinatawag na harang. Okay? Harang. Ila yawmi yub'athun. Hanggang sa sila ay bangunin na mag-uli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. So, mayroon tinatawag na harang kahit hindi siya pwedeng makabalik sa ibabaw ng dunya, sa ibabaw ng mundo para mamuhay na mag-uli. At the same time, hindi rin siya mayroon siyang harang, ika nga, sa tinatawag na araw ng paghuhukom. So, nangangahulugan mga kapatid, yung harang na ito tinatawag na barzakh. Okay? Ito yung harang sa pagitan ng mundo at saka ng araw ng paghuhukom. Ito yung harang sa pagitan ng kamatayan at ng pagbabangon na mag-uli sa araw ng paghuhukom. So, ang tao, ang kaluluwa ng tao, mabuti man o masama, mananampalataya o hindi mananampalataya, sila ay mapupunta sa buhay ng barzakh. Ang barzakh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito man ay isang hardin ng paraiso o di naman kaya ay hukay ng impyernong apoy. Dalawa lamang ang patutunguhan ng isang tao sa tinatawag na barzakh, na kung saan ito ay sa loob ng libingan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ay walang iba kundi ang kanyang pamumuhay doon, ito man ay naim, ito man ay gantimpala, partial na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ito ay magsisilbing hardin sa paraiso o di naman kayo magsisilbing hukay ng impyerno ng apoy. Nas'alullah al-afiyah wa na'udhu billahi min dhalik. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa tinatawag na bagay na ito at mula sa tinatawag na kapahamakan at mula sa impyernong apoy. Now, silipin natin na ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong ay mananatili, saan mapupunta ang kaluluwa kapag kinuha ng malakal maut ng anghel ng kamatayan at sinadubong siya ng anghel? Saan dadalhin ng anghel na ito ang kanyang kaluluwa bago pa siya ibalik doon sa kanyang katawan sa loob ng libingan para sa katanungan? Kasi ang katanungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa tinatawag na mapanaligang hadith, ang naitala lamang na may kinalaman sa katanungan sa loob ng libingan ay tatlong katanungan. Man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Sino ang Panginoon mo at ano ang pananampalataya mo at sino ang propeta mo? Lahat ng ito ay itatanong sa mga tao na kung saan nasa loob ng libingan pagkatapos ay maibalik sa kanya ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At ang isang mananampalataya, ito ay napakadaling sagutin dahil tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bibigyan ng katibayan ng loob, bibigyan ng tinatawag na sabihin natin ay kadalian sa kanya ang kasagutan ng mga katanungan na ito. Ngunit sa mga walang pananampalataya at saka mapagsuway, masuwayin sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang katanungan na ito ay napakabigat. At sasabihin niya, sami'tu hakada yaqulu hakada. Narinig ko lang na sinasabi ni Pulano ganito nung ako'y nabubuhay pa. At yan ay walang duda, ay hindi niya masasagot ang katanungan na ito kahit alam niya ang Arabic. Subhanallah. At doon ang magiging dahilan na siya'y paparusahan sa loob ng libingan. Naman natin yung katanungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, saan mapupunta at ano ang mangyayari sa kaluluwa ng isang tao
Pagkatapos na siya ay salubungin ng kamatayan at dadalhin ng kanyang kaluluwa bago pa ibalik ito sa kanyang katawan o sa kanyang physical na katawan sa loob ng libingan. Saan ba mapupunta mga kapatid?